Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang kagalakan na muli ang programang Reasons of Faith ay sumapit sa inyong mga tahanan at kami nagagalak na kayo po ay nakantabay upang pakinggan muli ang atin hong paglalahad ng mga salita ng ating Panginoon. Ang atin hong pag-uusapan ngayon ay pagsagot din ho sa mga tanong na nabinbin. Sa dami ho nating tinalakay ng mga paksa, yung mga tanong ho ay amin pong pinagpapasalamat na yung mga nagtanong nakapaghintay. Ito po yung mga nabinbing tanong at ang ating pag-uusapang tanong ay may kinalaman po doon sa ifinorward ni Jose Merkelio. Ang tanong niya ay patungkol sa 70 linggo o 70 weeks na mababasa sa Daniel chapter 9. Ano ho? So, ang pinaka-objective ng tanong, kailan ba ito magdudulo? Yan po ang ating pag-uusapang paksa at tayo po ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, aming ipinagpapasalamat na ang programang ito na Reasons of Faith ay muling makapagsahimpapawid sa araw na ito. Dalangin namin na patnubayan kami ng Santong Espiritu upang aming mailahad ang paksaing ito batay sa karunungan ay pagkakaloob ng Santong Espiritu. Ipagpatawa din po, Ama, ang anumang mga pagkukulang, kasalanan na inyong nakita upang ito hindi maging hadlang sa malayong pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo po ngayon ay patuloy na pumupuri sa Diyos. Ito po ay programang live na amin hong itinataguyod. Ngayon po ay Pebrero. Panibagong buwan na po tayo sa taong 2020. February 2, 2020. Siyempre ako po ang inyong lingkod, Brother Melvin Sarmiento. At kasama ko rin po yung atin hong technical sa katauhan po ng aking nag-iisang anak, si Princess Alia Sarmiento. Siya po ay 12 years old lamang at siya po ang atin pong katuwang ngayon sa paghahatid sa inyo ng paglilingkod patungkol sa salita ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat siyempre sa atin pong nag-training sa ating technical, Sister Charlene Leopoldo. Siya po yung naging katuwang natin para matuto po yung akin hong mga kasamahan. Bagamat natuto yung iba nating kasamahan, katulad ni Brother Mardem Lapinig, kaya lang ay napunta naman siya ng Thailand. So, Brother Mardem, pagpalain ka ng ating Panginoon dyan at alam ko naman na hindi lamang hanap buhay ang iyong pagpunta dyan, kundi ministry din ng ating Panginoon para din sa ikabubuti ng iyong sambahayan. Ano ho, yun yung ating naging kaganapan dito sa ating Reasons of Faith. At ngayon nga po, tayo nagpapasalamat dahil live po nating nadadala ito at binabati natin ang lahat ng ating mga kapatiran sa bahagi ng Saudi Arabia, mga ROF students natin sa pangunguna nila Brother Jemar Sarmiento at ganoon din sila Brother Norm Cordial na kung inyong naririnig sa ating introduction, siya po yung gumawa ng ating introduction, kanya pong boses yun. So tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga talent na ipinagkakaloob niya. Siyempre sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatiran sa kalakhang bahagi ng United States of America, hindi lang sa Saudi Arabia, sa Thailand, Singapore, Malaysia, at sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas na hindi ko man po mabanggit ang inyong pangalan isa-isa, kami po, at lalo po ako personally sa Reasons of Faith Media Ministry, ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa atin hong programa. So bago ko po lubusang sagutin yung tanong ni Brother Jose Merkelio, ang announcement po natin, ito pong darating na Sabado sa mga nais makinig at manood po ng ating lecture diyan po sa Pasig Seventh-day Adventist Church sa may bunga. Ano ho? Ito po ay every second Saturday of every month yung ating Spirit of Prophecy lecture sa ganap na alas 2:00 ng hapon hanggang alas 4. Ano ho? Yan po yung ating lecture na isinasagawa dyan. Regular po yan sa buong taon na ito. Itong mga issues sa Spirit of Prophecy, kay Ellen White, sa Sanctuary. So dyan po natin ipinagkakaloob yan. Although live streaming po yan. Yung ating Spirit of Prophecy lecture. Ano ho? Live streaming na ipinagkakaloob ng Pasig Seventh-day Adventist Church.
At ganun din, atin din patuloy na ipinapaabot yung atin hong Reasons of Faith Season 4 ay magsisimula na po ng March 28 every 4th Saturday or Sabbath of every month sa buong taon pong ito. Aabot po yan ng 2021 ng March din po. Ano ho? So, 12 sessions po yan. So, lahat po ng gustong enroll, pumunta na ho kayo dyan sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Hanapin nyo ang ating personal ministry leader, si Brother Ronnie Pedarios. Siya po ang mga tumatanggap ng atin pong enrollees. O dili kaya, i-forward nyo po sa Reasons of Faith Facebook account. Ako mismo ho ang tatanggap ng mga interesadong mag-enroll po dyan. At ganun din sa ating online registration. Puntahan nyo po ang Facebook account ng Reasons of Faith at doon po makikita nyo yung form, registration form. Ginawa na ho yan ni Brother Mardem Lapinig. So nakapin yan doon sa taas. Hindi na kayo mag-scroll down. Hindi na kayo mahirapan. Sagutan nyo po lahat yung mga kinakailangang sagutan po doon sa registration form. At ito po ang ating online ay ito po ay ino-offer natin sa mga kapatid natin sa iba't ibang bahagi ng ating mundo kasi hindi naman ho sila makakapunta dyan. So, meron ho tayong mga handouts na ipamimigay, yung video natin, ang makakapanood lang, syempre yung atin pong mga nag-rehistro, mga nag-enroll, yun po yung privilege po nila. Ano ho? So, yung nandito lang naman sa malapit na bahagi ng Pasig, every 4th Sabbath yan, 2:30 PM din po. Mas maganda ho, dito na ho kayo pumunta. Mas maganda ho dahil makakapagtanong po kayo, interaction ho kayo sa akin doon sa atin ho mga subject na ituturo na may kinalaman din po sa doktrina ng mga controversial issues like Godhead, at nag-offer din po ako ng turo sa mga basic lang naman na pagbasa at pagsulat ng Hebrew at Greek. Yan po yung mga biblical language na ating ino-offer na subject para ma-upgrade po. Kaya nga po yung mga enrollees natin o yung mga graduate, particularly nung 3rd season ng Reasons of Faith sa North Taguig District, lahat po kayo inaanyayahan po na mag-enroll kasi po ito ay advanced study. So, kumbaga, mas lamang ho kayo dahil nakapag-enroll na ho kayo doon sa ating 3rd season, ito ay 4th season, mas advanced ho ito. So, ganun pa man, hindi ko discourage na mag-enroll yung hindi naka-enroll noong 3rd season, dahil pipilitin pa rin natin ma-level po yung inyong understanding doon sa offer nating mga subjects na magpapatatag po ng atin hong pananampalataya sa Diyos. At syempre, itong Reasons of Faith Bible Institute, ito po ay in-reach program. Ito po ay programa para po sa mga kapatid na Seventh-day Adventist. Ano ho? Yun po yung offer dyan. Libre po yan. Wala ho kayong babayarang anuman. Ano ho? Basta sumunod kayo doon sa mga patakaran. Ang babibigyan ko lamang ng handouts at makakapagtanong sa akin yung mga enrollees. Kaya mas maganda mag-enroll ho kayo. Yung makakapanood ng video sa online, mga kapatid natin sa bansang Amerika, yun ho, mayroon kami pagdadala ng video na kayo lamang ang makaka-view dahil kayo nakapag-enroll. Dahil nga po, meron tayong challenge doon sa ating oras. Dito, 2:00 ng hapon. Pero sa bansang Amerika o sa ibang bahagi ng ating sanglibutan, mga madaling araw yun. So, hindi nila mapapanood ng sabay. Kaya nga, may mga videos tayong i-upload at ang makakapanood, uulitin ko, yung mga enrollees lamang. So, mas maganda kung halimbawa hindi man kayo makapunta at malayo ho talaga kayo sa Pasig, lalo na yung mga nandito sa atin hong Metro Manila, mga kapatiran. So, pwede rin ho kayo mag-register online para mapanood nyo at magkaroon kayo ng pribilehiyo na makapagtanong at ma-view yung ating mga videos. So yan po ay programa ng Reasons of Faith Media Ministry na ino-offer ho sa inyo ng walang bayad. So wala ho kayong poproblemahin. Lalo na yung mga a-attend mismo doon, meron lang akong requirements na uniform na isusuot ninyo. Pero syempre, kayo ho magpapagawa. Ang ipoprovide ho ng Reasons of Faith yung logo at yung kulay. Pero kayo magpapagawa. Kaya nga, kumbaga nakadistansya ho ako pagdating sa money matters. So walang maki-question sa akin pagdating po sa kaperahan dahil kayo mismo magpapagawa niyan. Ang aking bahagi diyan magturo ng libre po sa inyo. Okay? So yan po yung ating mga paanunsyo at tayo nakapanalangin na rin naman. Dadakaw na ho tayo sa pagtalakay dito po sa tanong ni Jose Merkelio. At ito po ay sasagutin natin sa buong oras na ito at yung ibang mga tanong na nai-forward ho sa akin. Sa kalooban ng Panginoon mismo, sa 2nd episode, gagawin din po natin agad-agad ngayong araw po mismo. Okay? So, simulan na ho natin. Ang tanong niya, ulitin ko, yung 70 weeks sa aklat ng Daniel, ito ba'y
patungkol sa Israel at kailan ito magdudulo. So, ang point niya yung detalye ng 70 weeks. Kailan magdudulo, kailan ito nagpasimula, ano ang pamamaraan ng pag-interpret. Kaya nga doon sa mga gustong mapanood yung kabuuan ng mga video, meron na rin akong video nito sa YouTube. Tinalakay ko na rin ito, pero marahil hindi napanood ni Brother Jose. Kaya ito, tatalakayin ko sa maigsing panahon ng ating pag-aaral. At uunahin kong basahin, ito sa Daniel chapter 9 verse 22, sa slide number 39, Ali, okay? Basta ang importante, yung aking anak ay alam niya na naka-record na ho tayo, nag-start recording na tayo, princess ha. Okay. Sige, Daniel chapter 9 verse 22, at kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Next slide. Ito. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Una, napansin natin doon sa verse 22 na ang nagsasalita rito kay Daniel ay walang iba kundi ang anghel na si Gabriel na inutusan ng Panginoon. Kasi titingnan natin yung background dito. Doon kasi sa Daniel chapter 8, ito pong binasa natin, chapter 9 na ito. Magkarugtong ho ito. Hindi ho pwedeng paghiwalayin po ito dahil magkakarugtong ito. Yung Daniel chapter 8, ang ipinakita doon ay pangitain tungkol sa 2,300 na hapon at umaga. 2,300 days. At si Daniel, hindi niya naunawaan dahil ang pinaliwanag lang sa chapter 8 ay patungkol sa mga simbolo doon sa mga hayop na ipinakita sa kanya. Yun ang na-explain. Patungkol po sa mga bansang Medo-Persia at yung Greece. Yun lang ho ang na-explain sa kanya. At si Daniel nagkasakit. Gusto niya maunawaan kasi yung patungkol sa 2,300 days. Then sa chapter 9, sa pagbunga ng chapter 9, nanalangin si Daniel para magkaroon siya ng unawa tungkol dito. At ipinanalangin niya yung tungkol sa kasalanan ng bayang Israel at ang alin? Tungkol saan? Sa kanyang kasalanan. So, ang lesson na makikita natin dito, ang wisdom o understanding, yung wisdom, karunungan, at yung kaalaman, knowledge, makukuha natin sa Diyos, ibibigay sa atin ng Diyos. Ibibigay sa atin ng Diyos kung tayo ay mananalangin, nalinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Dahil yan po ang nagsisilbing hadlang doon sa kaalaman na gustong ipagkaloob naman talaga ng Diyos sa atin. So, yung kasalanan gusto niyang maalis sa bayan at sa kanya man din. And then, in short, eto na nga, sinugo ng Diyos yung kanyang anghel para dalhan ng karunungan, kaunawaan si Daniel patungkol doon sa pangitain na naging dahilan na nagkasakit si Daniel dahil gusto niya talagang malaman. So, eto na sa Daniel chapter 9. Kaya nga, ang sabi doon ng anghel, siya ay lumabas para bigyan siya ng karunungan at kaunawaan. At binasa natin yung unang bungad ng anghel, 70 weeks or 70 sanglinggo ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Ang 70 weeks na yon ay nakapatungkol kanino? Kay Daniel at sa banal na bayan. Walang iba kundi ang bayang Israel. So tandaan ninyo, maliwanag po yung grammar ng Bible. Kaya ang way of interpretation natin is historical grammatical approach. Grammar naman ng tao eh. Okay? Ginamit naman talaga ng Diyos ito yung grammar ng tao para magkaroon tayo ng understanding sa pinag-uusapan dito. At ang Diyos, siya mismo nagbibigay ng karunungan at kaunawaan. So 70 weeks para kanino? Ipinasya, decree sa Israel. Para sa Israel. So anong kinalaman ng 70 weeks doon sa 2,300 days na nabanggit natin sa Daniel chapter 8? Malaki-malaki ho. Dahil yung dalawa, nabanggit ko na hindi mo pwedeng paghiwalayin sapagkat ang solusyon para maintindihan natin ito, tingnan yung kabuuan ng pinag-uusapan ng mga numero, yung malaking bilang na 2,300 at ito pong 70 weeks. Ngayon, dito tayo pumunta sa slide number 41. Aliyah. Yung aking anak na technical. Sa slide number 41, ito po yung explanation ng vision. And then, para maintindihan natin yung susi ng hula, punta tayo dito sa slide number 43. Okay? Sa slide number 43, kaya binabanggit ko yung mga numero ho kasi, alam nyo,
yung aking technical, 12 years old lamang. So, gusto niya makita yung bawat numero ng slide para kanyang masundan. Kanya pong maipakita sa screen para mabasa po ninyo. Slide number 43. Okay? Ang sabi rito, ito po ang prinsipyo ng hula. Susi para maintindihan natin yung mga numero. The Bible alone interprets and give the meaning of that particular symbol na kanyang sinabi. Bawat araw ay pinaka-isang taon aking itinakda sa iyo. So sa Bible prophecy, kung prophecy ang pinag-uusapan, bawat araw katumbas isang taon. Ha? A day is equal to a year. Ito din sa slide number 44. Ito makikita po ninyo. Sa bilang kapitulo 14 talatang 34, bawat araw ay isang taon. So maliwanag sa Ezekiel kanina, chapter 4 verse 6, isang araw katumbas isang taon. Sabi naman sa aklat ng bilang, si Moises ang nagsulat, bawat araw, isang taon. So sa Bible prophecy, pag prophecy ho, ha, kailangang maging malinaw sa atin. Pag propesya ang pinag-uusapan, ang isang araw katumbas isang taon. So maging maingat ho tayo doon. Ngayon, lumalabas ang 2,300 days ay kumakatawan sa 2,300 literal years. Okay? Ang 70 na binanggit kanina sa Daniel chapter 9 verse 24, ang 70 weeks kumakatawan sa 70 weeks of years. Dahil nga sinusundan lang natin yung paliwanag ng Bible, isang araw, isang taon. So ngayon ito. Kailan ba magsisimula ang 2,300 years at ganoon din ang simula ng 70 weeks of years? Ngayon, doon sa binasa natin kanina sa Daniel chapter 9 verse 24, babalikan natin yung mga salitang binanggit. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Yung salitang ipinasya, sa ibang salin ay decree. Ang original na salita sa Hebro ay chatak. Okay? Chatak. Yung chatak na yon sa Hebrew vocabulary ay nangangahulugang cut off or determined. Para mas makarelate ho tayo, kumbaga parang sa isang pizza pie. Imagine niyo po yung isang pizza pie. Pizza pie. Di ba nakaslice po yon? Nakaslice yung isang pizza pie. Yung isa halimbawa na slice, pag kinuha mo, yun ang ibig sabihin determined or chatak sa Hebreo. Or decree. Meaning sa kabuuan ng pizza na yon, isang slice ibinigay or para sa iyong bayan. Yun ang ibig sabihin na ipinasya. So yung bilang na 70 na yon, kaya nga binanggit ko yung isang pizza pa, yung isang slice, para kanino? Sa bayang Israel. Kaya yung maliit na bilang na 70, logic dictates na kukunin sa mas malaking bilang. Ano ang mas malaking bilang? 2,300. 70 ang kinuha doon. Para kanino lang yon? Para sa bayang Israel. Yun ang salitang nangangahulugang cut off, inihiwalay, determined, ipinasya, chatak sa salitang Hebreo. Okay? So, maliwanag po yan ha. Pinutol, inihiwalay. So, yung 70 weeks of years, para lang yun sa bayang Israel. Kung yung 70 weeks of years na yon ay kumakatawan, of course, pag kinumpute mo yan, yung 70 weeks, times 7 kasi weeks of days of a week. So ang isang araw katumbas isang taon. So 70 times 7 equals 490 days or ayon sa Ezekiel 4:6 and Numbers 14:34, isang araw isang taon. So kung yung 70 na yon times 7 is 49, lumalabas 490 years. Okay? 70 times 7. 490 years. Saan kukunin uli? Di doon sa mas malaki, 2,300 days or years. So, maliwanag ko yun. Ngayon, kumbaga, sinusubukan natin laging ma-focus tayo doon sa puntong ating pinag-uusapan. So, balikan natin sa slide number 50. Ituloy natin sa slide number 50. Ang sabi po rito, karugtong ng binanggit kanina na 70 sanglinggo
ang ipinasya sa iyong bayan. Ang kumbaga, ang gagawin dapat ng bayang Israel, dahil yun lang ang probation, or sa common na salita, palugit na ibinigay sa kanila. Ano ang dapat gawin ng bayang Israel? Nandiyan na, Aliyah? Okay? Sa slide number 50. Upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan, and then sundan sa slide 51, at upang dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain, at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. So napansin niyo po yung mga sinabi doon. Doon sa 490 years or 70 weeks of years, ang gagawin dapat ng bayang Israel, wakasan na ninyo yung inyong kasamaan. Wakasan na ninyo yung inyong pagkakasala. Wakasan na ninyo yung inyong mga paglabag. Dahil dadalhan kayo ng walang hanggang katwiran. At dito mangyayari upang pahiran ng kabanal-banalan. So in short, para mas makarelate lalo tayong maigi, magpakatino na ang bayang Israel. So dapat magpakatino na sila. Yun yung binigay sa kanilang palugit. 490 years. Ang titingnan natin dito, kailan magsisimula at kailan magdudulo yung 490 years na kinuha doon sa 2,300 days or years. So sa verse 25, eto punta tayo, princess, doon sa slide number 53. Sa slide number 53, Daniel chapter 9 verse 25. Nandiyan na ba sa screen? Okay. Daniel 9:25. Ito na yon, yung starting point ng pinag-uusapan doon sa tanong na kailan magsisimula. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta. So nandito yung clue kung kailan magpapasimula yung 70 weeks na palugit sa Israel at maging yung 2,300 days or years. Kasi pareho ang starting point nun Dahil kinuha lang ang 70 weeks of years dun sa mas malaking bilang, 2,300. So ang clue na binigay, iyong talastasin, bulayin, na mula ika sa paglabas ng utos na itayo ang Jerusalem, isauli at itayo. Tandaan nyo yung mga salitang yun, isauli at itayo. Hanggang ika sa pinahiran na prinsipe. So bakit ko diniin yung mga bagay na like isauli at itayo? Kasi po ito yung tinatawag na complete restoration. Yung lubusang pagpapanauli ng Israel, meaning to say, meron silang sariling gobyerno at meron silang sariling sistema ng pagpapatupad ng kanilang relihiyong paniniwala. Bakit ko sinasabi at idinidiin yung puntong ngayon? Kasi nga meron ng decree para itayo ang Jerusalem, pero 3 decree ang lumabas sa kasaysayan po ito. Historical po ito. So hindi tayo nagsasalita ng mga kwentong barbero rito, historical ho ito. Sa panahon ni King Cyrus na hari ng Persia, ginamit naman siya talaga ng Diyos dahil yung pangalang Cyrus or Ciro ay nasa Biblia. Nandun ho yun sa Biblia. Isaiah chapter 44 verse 28, Isaiah chapter 45 verse 1 hanggang verse 2, na siyang gagamitin ng Diyos para mapalaya yung bayang Israel sa pagkaalipin ng Babylonia. So siya po ay hari ng Persia at pinagsama ang Media at Persia. So ngayon, naglabas ng utos noon nung napalaya ni Cyrus ang bayang Israel sa Babylonia, pinayagan niyang maitayo uli ang templo ng Panginoon. Pero hindi natapos yun Hindi natapos dahil sa matinding opposition ng mga tao doon sa lugar ng Jerusalem na gustong pagtayuan uli ng bayan at ng templo. Hindi natapos yun, yung decree ni King Cyrus. And then, sumunod na nagay ng decree, si Darius. Hindi rin natapos. At sino yung pangatlong decree na nag-utos at kung ano yung kukunin natin ditong batayan ng pagpapasimula? Ito. Ituloy natin sa ang pagbasa muna sa slide number 54. Okay?
magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta. Alam nyo, nung panahon ni King Artaxerxes, yun yung pangatlong, pinagkunan natin. Kasi ang clue ng Biblia, mula sa utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Yung starting point, hindi mo kukunin kay Cyrus. Bakit? Nung panahon ni King Cyrus, hindi naman na restore completely ang Jerusalem. Sabi ko nga, natigil. Nung panahon ni Darius, hindi rin na kompleto, natigil. Pero nung panahon ni King Artaxerxes, nung 457 BC, nagkaroon ng complete restoration ng Israel. Ano yung complete restoration? Hindi lamang basta pader, hindi lamang basta templo, kundi yung kanilang civil and religious liberty. Yung kanilang kalayaan na magkaroon ng sariling gobyerno at sariling pamamahala ng kanilang relihiyon ay naganap dahil sa utos ni Haring Artaxerxes ng Persia noong 457 BC. Yes. Yun po yung bilang na kinuha dahil yung utos na yon, hindi kay Cyrus, hindi kay Darius, kundi kay Artaxerxes, doon nagkaroon ng tinatawag na kompletong pagtatayo. Kaya nga ang sabi sa talata kanina, isauli at itayo. Ito ay nangangahulugang complete restoration. Kompleto sa kanyang gobyerno at sa kanyang relihiyon. So 457 BC po yon. At alam niyo po ba natapos ang templo 408 BC. So ginawa yung kabuuan ng templo ng Jerusalem 49 years, ganun katagal. So kung ano yung sinabi ng Biblia kanina, naganap. Okay? Hanggang sa pinahiran na prinsipe. Yung salitang pahid sa Hebreo po yan ay masyak. Masyak. Yan po sa Grego ay Kristo. Sa English, anointed. Kaya sa Tagalog, pinahiran. Kaya kinakailangan, yung definition of term, importante po yan sa pag-unawa ng Biblia. Kasi hindi po pwedeng bibigyan natin sarili nating kahulugan yan. Kundi kung ano yung sinabi ng Hebreo, Grego, sinaling English, Tagalog, maintindihan ninyo yung background. Kasi kahit yung salitang Kristo, Messiah, ginagamit yan kahit kani-kanino, maging sa hari. Yung salitang Diyos na ginagamit kahit sa tao, sa Diyos-Diyosan. So, kinakailangan yung context ang atin hong i-define. Bakit siya ginamit, sa anong context, sa anong paraan. So, hanggang pagkatayo ng templo ng Jerusalem, with its civil and religious, yung kanyang function, hanggang sa pinahiran na prinsipe. So, ito frame by frame pinapakita. Ito ang simula. Ano ang susunod na mangyayari? Matatapos yung kabuuan ng Jerusalem, and then hanggang sa pinahiran na prinsipe. The next frame. Ano yon? Yung pagpahid sa prinsipe. Yung pag-anoint kay Kristo. Meaning, yung binyag ni Kristo. Sa binyag ni Kristo o sa baptism, doon nangyari yung anointing o pagpahid sa Kanya. So, from 457 BC, natapos yung Jerusalem yung temple mismo, 408 BC. And from 408 BC, kailan na-baptize ang Panginoong Hesus? 27 AD. So, mula sa BC, patungo na sa AD, Anno Domini. Tandaan ninyo, ang pagbilang ng BC ay pababa. Kaya nga napansin ninyo, 457 BC, 408 BC, pababa ho ang bilang nun. Yung AD, Anno Domini, ay pataas naman. So, 27 AD, nabaptize si Kristo. Ito, babasahin natin sa slide number 57. Princess, pakilagay sa screen. Ang sabi rito sa Gawa, Gs 37, talastasin ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Hodea. Magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret kung paanong siya'y pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ito po'y nagsasaad ng alin? Pagpahid kay Jesus Christ sa panahon ng kanyang baptism. Yun yung pagpahid ng Diyos ng Espiritu Santo. Pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo. Yun po yung panahon ng baptism ni Jesus. So, nabanggit mo kanina, Brother Melvin, kailan yun? 27 BC. So, paano mo na siguro na 27 BC? Nasa Biblia din po yun.
sa pamamagitan ng doktor at historian na si Lucas. Ito, princess ha, pakilagay. Slide number 59, ha? Lucas chapter 3 verse 1. Slide number 59. Kanina yung binasa natin sa Gawa 10, ano? Lucas chapter 3 verse 1. Nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar na nooy gobernador sa Judea si Poncio Pilato. Ito, historian ito. Aside sa doktor siya, si Lucas, siya din po historian. Very definite ang sinabi niya. Sa Luke chapter 3 ho kasi, ito yung senaryo. Pagdating doon sa mga succeeding verses, ito yung senaryo ng baptism ni Jesus. So sa verse 1, binasa ko nga po sa inyo, kailan yon? On the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Sa 15 taon ng paghahari ni Tiberius Caesar, aside from that, binanggit din niya na nooy gobernador ika sa Judea si Poncio Pilato. So, history po ito. Eksakto po, definite yung sinasabi po rito ng Biblia. Ang tanong dito, kailan ba yung 15th year o 15 taon ni Tiberius Caesar? Ayun nga po yung binabanggit natin, 27 AD po yun. Walang sablay po yun. Kahit suriin ninyo sa mga aklat ng kasaysayan, sa mga naging hari noon sa Roma, ang 15 taon ng paghahari ni Tiberius Caesar, 27 AD. Kaya nabanggit natin, mula sa sinabi ng Biblia, at ayon sa naganap sa kasaysayan, 27 AD nga, yung 15 taon ng paghahari ni Tiberius Caesar, at yun yung panahon sa Luke chapter 3 na nabinyagan ang ating Panginoong Jesucristo. So maliwanag ho yun. So kaya nga doon sa Daniel chapter 9, inisa-isa niya mula sa utos na isauli at itayo ang Jerusalem, hanggang sa pinahiran na prinsipe. Ayan na yun. Yung pinahiran na prinsipe na none other than Jesus Christ. The Prince of Peace. Siya po yung ruler. Siya po yung creator. Yun yung binabanggit natin dito. Yun yung kanyang binyag. Yun yung panahon ng pasimula ng ministry ni Christ dito sa lupa. Ngayon, sa slide number 63, tingnan natin, ha? Sa slide number 63, ito po, ipakita mo, princess, dito sa screen natin. Babasahin natin ang Daniel chapter 9, verse 26. Okay? Nasa screen na. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, ito yung 62 sanglinggo, ito po yung baptism or pagpahid sa prinsipe na si Kristo, mahihiwalay ang pinahiran, next slide, at mawawala ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo. Pagkatapos ika ng baptism na yon, ang kasunod na mangyayari, mahihiwala yung pinahiran, yung anointed, yung Christ, yung Messiah. Yung salita pong mahihiwalay, ito po sa salitang Hebreo, nangangahulugan ng papatayin. Mahihiwalay. Madalas po yung gamitin sa Biblia. Ano ho? Mamamatay yung pinahiran. Papatayin siya. Ha? At ito nga, sa slide number 65, pakita natin sa screen. Sa Daniel chapter 9 verse 27, ito ang ating mababasa. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. So pagkatapos na siya ay mapahiran, ito na. Specific ang sinabi ng Bible. Pagtitibayin ngayon ng pinahiran na yun, yung tipan, sa isang sanglinggo. So may natirang 1 week. Tandaan ninyo, sa Bible, ang isang araw, isang taon. Ang 1 week, 7 days, lumalabas 7 years. 27 AD, nabaptize si Kristo, may natirang 7 years. 1 week. Pero sa kalahati ng 7 years na yan, ng isang sanglinggo, ay alin? Ipatitigil ng pinahiran ang hain, ang alay. Meaning, magtatapos na ang sacrifices. Dahil ito po yung binasa natin kanina, mahihiwalay siya, meaning papatayin siya. Pagtitibayan niya ang tipan. Ano yung tipan? Di ba yung tipan nga ng kamatayan ng Kristo na tutubo sa kasalanan ng sangkatauhan? At bago nga siya dumating,
meron munang mga handog, hain at alay na ginagawa sa Israel. Simbolo ng darating. Yun yung antitipo. Yung mga simbolo ng mga tupa at ibang hayop na pinapatay noon, si Kristo ang katuparan. At ito nga binabanggit dito, after na mapahiran siya, 27 AD, may natira pang 1 week or 7 years. Remember uli, isang araw, isang taon, ayon sa Biblia. So, noong 27 AD, ang kalahati niyan, lumalabas na sa 31 AD. At eksakto, 31 AD po, ipinako ang ating Panginoong Kristo. Pakita natin, Princess, yung slide number 66. Ito po yung diagram. Okay? Diagram po ito, yung pinag-uusapan natin para makasunod kayo. Nasa screen na? Okay, ito ha. Ito yung kabuuan ng 70 weeks. Nagsimula 457 BC. Okay? Yung unang frame niyan na doon pinahira ng prinsipe, ayan po yung 27 AD. Yung natitirang 1 week, magdudulo ng 34 AD, diyan sa 31 AD, sa history, 31 AD, pinako ang ating Panginoon. At yun ang sinasabi sa aklat ni Daniel. Tandaan po ninyo, ang aklat ni Daniel na isulat 6th century BC pa. Okay? So napansin niyo po yung diagram na yan? Sa kalahati ng sanglinggo, sa halip na magsisi ang bayang Israel sa kanilang kasamaan, sila pa ang nag-udyok para patayin ang ating Panginoong Hesukristo. So, pakibalik uli, Princess, yung slide na yun, ha? Para makarelate pa yung ating mga tagapanood. Napansin nyo? So, yung 70 weeks of years, or 490 years, from the time, nung 31 AD na nakapako ang Panginoon at namatay, may natitira pa silang 3.5 years. Nagsisibang Israel sa kabuuan ng 70 weeks na yan? Nagsisiba sila dahil doon sa kasamaan na kanilang ginawa? Nagsisiba sila nung pinapatay nila yung Kristo? Okay, neto ha. Karugtong ito nung para yung hain at alay ay matigil at pagtitibayin ng Kristo antipan sa marami. Sa slide number 67, Princess, ito. Sa Marcos 15:38, nung panahong nalagutan ng hininga ang Panginoong Hesukristo sa krus, at ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nung namatay ang Panginoon, yung tabing doon sa templo, kasi di ba ang templo, merong tinatawag yang holy place, most holy place. May kurtina o tabing yan, patpunta doon sa most holy place, sa kabanal-banalang dako, na ginagawa lang yan once a year ng isang dakilang saserdote noon, na siya lang ang pwedeng pumasok doon. At ang pagpasok niya doon, dapat malinis siya sa lahat ng kasalanan niya. Yung kurtina na yon, nahapak, nahati. Paki-retain lang sa screen, ha? Yung tabing na yon ng templo, nahapak, nahati, nagkadalawa mula sa itaas. Napansin niyo po diyan sa drawing na yan? Mula itaas hanggang sa baba. Napakalaki po nung tabing na yun, o kurtina o veil. Hindi ho gawa ng tao ang paghapak nun. At tandaan ninyo, ulitin ko, nahapak yon, nahati yon nung panahong nalagutan ng hininga ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Mula sa taas hanggang sa baba. Very significant. Ano ang significant nito? Sa sinasabi sa pangungusap na ito. Hindi gawa ng tao ito. Gawa ng Diyos ang paghapak. Meaning tapos na ang hain, ang alay ng mga hayop sapagkat ang dakilang alay na tinatanggap ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na itinuturing sa ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso 5:2 na siyang masarap na samyo ng amoy. Yung hain o kamatayan lamang ni Kristo ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi yung namatay na yun, walang dungis ni isang kasalanan. Yun lang ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga sa mga simbolo ng inahain noon sa Israel, hayop na walang kapintasan, without blemish. Sumisimbolo sa walang kasalanan at walang sino mang tao, kahit ilang bilyon pa tayo rito na ihandog, hindi tayo katanggap-tanggap. Bakit? Makasalanan tayo. Kaya yung Kristo lamang na nakahula sa Daniel chapter 9 patungkol sa 70 weeks of years, yun ang mga nakapaloob na mga pangyayari sa prophecy na eksakto nangyari, walang labis, walang kulang. Mula sa paglabas ng utos ng 457 BC hanggang sa maitayo ang templo ng Israel, hanggang sa binyagan si Kristo, hanggang sa kanyang kamatayan. So, ang tanong kanina na nabitin, nagbago ba ang Israel nung pinatay nila si Kristo noong 31 AD? Tingnan ninyo ha. Kung ano yung mga sumunod na pangyayari.
tingnan natin yung chart na ito ha, na yung dulo na yun magtatapos 34 AD, yung dulo ng 70 weeks of years or 490 years. Sa slide number 71, tingnan nyo. Sa slide number 71, yung dulo ng 70 weeks or 490 years starting 457 BC, ang ginawa pa ng Israel, pinatay ang itinuring na martir na walang iba kundi si Esteban noong 34 AD. Yan yung dulo ng palugit para sa bayang Israel. Pinatay nila ang itinuring na unang martir na si Esteban. At ang istorya niyan, mababasa nyo sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Mga Gawa. So dito, i-imagine ninyo, sa halip na magsisi, magbago, which is yun ang laman ng 70 weeks para lang sa Israel, ipinasya sa kanyang bayan. Sa halip na magbago sila magsisi, tinuldukan pa nila ng kasamaan yung dulo ng palugit na binigay sa kanila. Sa halip na magbago, tinuldukan ng alin? Kasamaan sa pamamagitan ng pagpatay sa Kristiyano na itinuturing na unang martir, walang iba kundi si Esteban. Stephen. So napansin niyo mga kaibigan, So yun po yung sagot natin doon, Brother Jose Merkelio. Yun yung mga nakapaloob sa tanong mo na 70 weeks of years. So kung kailan nagdulo, yun ang dulo. Yung objective supposedly na magbago ang Israel, hindi nangyari. Kaya nga alam nyo, ang Israel alam ng Panginoon, mas malagim pa ang magaganap sa kanila. Mas malagim pa. Ilang minuto na lang ang natitira sa atin, Princess? Okay, di bale. Itatiming natin. Siguro, meron na lang tayo nalalabing mga 15 minutes marahil. Okay? So nagtapos. Yung 70 weeks of years ay panahon ng 34 AD na tinuldukan pa nila ng kasamaan. So babalikan ko lang, yung 2,300 days, kung kailan nagsimula ang binanggit nating 70 weeks of years para sa Israel, doon din nagsimula ang 2,300 days or years. Although hindi naman yun yung tanong sa 2,300, ito ang sinagot natin. Kung kailan nagpasimula ang 2,300 years, doon din nagpasimula ang 70 weeks of years. Dagdagan natin ang information. Dito sa slide number 76, ito ang Panginoong Hesukristo na po ito nung nagsasalita. Slide number 76, pakita sa screen, Princess. Babasahin natin ang Matthew chapter 24, verse 15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal. Ang kasunod nun, unawain ng bumabasa. Si Jesus Christ mismo ang nagsalita nito. Alam nyo, dito sa screen, pakita lang sa screen, Princess, Sa screen, ito po yung tagpo noon na nakatingin ang ating Panginoon at ang mga alagad doon sa templo ng Jerusalem. Sinabi na ni Jesus Christ sa kanila kung anong magaganap, prophecy ni Jesus Christ kung anong magaganap sa Jerusalem. Pag nakita ninyo yung kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel. Yung kasuklam-suklam na paninira, hindi po ito yung iba kasi narinig natin chismis daw ito. Hindi. The abomination of desolation is a term na ginagamit patungkol sa isang kapangyarihan in its two-face, sa isang kapangyarihan na magwawasak literally sa Jerusalem. Okay, stop mo na yung sa screen, Ali, Ang pinag-uusapan dito ay destruction of Jerusalem. 'Di ba pinatay si Kristo 27 AD. Okay, bininyagan 27 AD, pinatay siya 31 AD, pinatay si Esteban 34 AD. May hula si Kristo before that. Ang hula niya, ang Jerusalem mismo mawawasak. Next slide, sa slide 77, itong mababasa natin, 24 verse 20 ng Matthew. Nasabi ng Panginoong Hesus, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-ginaw o sa Sabbath man. So itong binabanggit niya rito ay patungkol sa pagtakas ng kanyang mga taga-sunod. Kasi tumutukoy ito sa paninira o kasuklam-suklam na paninira na gagawin ng isang kapangyarihan. Nasabi mismo ni Kristo, kinote niya na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel. Di ba si Daniel yung pinag-uusapan natin na sulat niya?
6th century BC, pinanganak si Kristo about 4 or 5 BC, and then naganap yung kanyang sakripisyo 31 AD. So, nakalayong agwat ng mga panahon ito. Ha? Napakalayong agwat, mahigit 500 taon. So, sinabi na ni Kristo, nakasulat sa aklat ni Daniel, magaganap yan. Kasi yung kanyang mismong binyag, yung kanyang kamatayan, alam ni Kristo na nakasulat na doon sa hula ni Daniel. Kaya nga sinasabi niya rito, unawain ang bumabasa. Dahil merong isang kasuklam-suklam na paninira, the abomination of desolation, na siya ang gagawa ng pagwasak sa Jerusalem mismo, na nagtakwil kay Jesus. Alam niyo ito basahin natin. Sa slide number 78, Princess, pakilagay sa screen. Matthew chapter 23 verse 37. Ang sabi ni Kristo, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak. Next slide. Naggaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Napansin niyo po, sabi ni Kristo patungkol sa bayang Israel. Itinuring pa ng Panginoon yung kanyang sarili. Itinulad niya, ito yung comparison na pag nakita mo naman talaga, ikaw mismo nakasaksi regarding sa ining manok, sa mga nakatira sa probinsya, kabisado nila yan. Ako, kabisado ko dahil sa probinsya rin ako tumira. Alam ko kung ano ang ginagawa ng mga inahing manok pagsapit ng dapit hapon. Yung padilim na. Yung kanyang mga sisiw talaga, literally, tinitipon niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Dahil, pinoproteksyonan niya ito sa panahon ng kadiliman. Baka makain niya naman daga o anumang lalapit dyan. So, ganun ang protective care na binibigay ng inahin sa kanyang mga sisiw. Inipon niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak pagsapit ng gabi, ng dapit hapon pa lamang. So, itinulad ng Panginoong Diyos, itinulad ni Kristo, yung kanyang pagnanais na tipunin ang Israel para sila hindi mapahamak sa kadiliman ng sanglibutang ito, sa kasalanan. Pero ang response or tugon ng Israel, ayaw. So masisisi ba ang Diyos na may napapahamak na tao? Itinulad ng Diyos ang kanyang, kaya nga para makarelate ka, gumagamit ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng mga practical na bagay na nakikita mo sa paligid mo para makarelate ka na ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Pero anong response ng tao? Ayaw eh. Ang Diyos mismo nagsabi, ayaw eh. Practical ho yan. Kaya binanggit natin dun sa prophecy na ito ang warning ng Diyos. Binigyan ko kayo ng palugit 400 years. Itigil na ninyo ang kasamaan ninyo. Ilang generation ang lumipas. Sa halip na tuldukan ng kabutihan, tinuldukan nila ang palugit ng kasamaan sa pamamagitan ng pagpatay. Una, kay Jesus Christ and then sa kanyang tagasunod na si Esteban. Ngayon, sa slide number 80, Princess, pakilagay muna. Slide number 80 para maipakita sa ating mga kaibigan ang sinasabi sa Matthew chapter 23 verse 38. Ang sabi ni Jesus, narito ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Prophecy ito ni Jesus na magaganap sa Jerusalem pag-akyat ni Kristo sa langit, siyempre. Diba 31 AD, pinatay siya. Nanatili siya sa lupa sa loob ng 40 days. Kaya nga dyan, sideway ng konti, dyan binasin ng ibang paniniwala na yung patay daw pag namatay, merong pa 40 days. Dahil si Kristo nung namatay at nabuhay, dito ba siya sa lupa sa loob ng 40 days na natili. Walang kinalaman yun sa mga namatay na nanatili pa daw yung kaluluwa. Walang kinalaman yun dahil si Kristo literal na nabuhay. So anyway, paniniwala lang naman yun Wala namang basihan yun, yung paniniwala ng iba. Walang basihan yun. Haka-haka lang yun o presumption. Kaya nga dito ho kayo maniwala kung ano yung ebidensyang sinasabi ng Biblia. Okay, balik tayo doon. Sabi ko, sideway lang yun ha. Yung tinutukoy ni Kristo, ito yung pagtakwil niya mismo sa bayang Israel. Dahil tinuldukan na nga nila ng kasamaan yung palugit na binigay Tinakwil na sila bilang isang bayan. Yes! Kasi may mga nag-iisip ngayon, ng Israel bayan pa rin ng Diyos, maliho Yung literal na Israel bayan, hindi, tinakwil na sila. Inalis na sa kanila yung pribileheyo na sila ang gamitin ng Diyos na channel of blessings or daluyan ng pagpapala. Bakit? Tinuldukan nga nila ng kasamaan Pero not as an individual.
ang individual na Israel sa laman may pag-asa pa rin na maligtas kung kikilalanin nila si Jesus na namatay noon 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Ang individual Israel may pag-asa of course sa kaligtasan, yung mga individual na tatanggap kay Jesus na siya yung Kristo na pinatay noon sa krus. Pero bilang bayan, hindi na ho sila ang bayan ng Diyos. O kaya nga ito, sa slide number 83, pakita natin ha. Nung sinabi ni Kristo sa binasa natin kanina, narito ang inyong bahay, iniwan na wasak. Ito pong nangyari noong 70 AD. The destruction of Jerusalem. Sa panahon ito ni General Titus, winasak talaga literally, durog ang Jerusalem. Milyon na mga Hudyo ang pinatay. At ang iba sa kanila, ginawang alipin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinakwil na ho sila bilang bayan. Pero may pag-asa ang Israel ngayon sa laman bilang individual. Dahil ang pribilehiyo na ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ibinigay na sa mga hintil, the Gentile nation. Sinabi ni Kristo mismo yan sa Book of Matthew alone. Ang daming sinabi ni Kristo na hindi na sila ang bayan ng Diyos. Ibinigay na sa bansang nagkakabunga. Maliwanag ho yun sa Biblia eh. Si Kristo mismo ang nagsalita. Ibinigay saan? Sa isang bansang nagkakabunga. Matthew 21:43. Mababasa din ninyo yun. Sa panahon na nangangaral si Pablo, ganun din. So bilang bayang Israel, hindi na sila ang bayan ng Diyos ngayon. Yung literal na Israel, sinasabi, kaya hindi tatalo sa gera. Mali. Sa biblical perspective, tapos na ho sila bilang bayan. Pero ulitin ko, bilang individual, kung kikilala sila kay Jesus bilang Kristo, may chance sila sa kaligtasan. Yun ho ang turo ng Biblia. Pero hindi na sila kanyang bayan. Tinakwil na nga ho sila eh. Winasak na nga ho sila eh. Di ba? So yan po yung mahaba nating pagsagot doon kasi mahaba ho talaga ito. Okay? Kaya sinadya ko, Brother Jose, although matagal na itong tanong mo, kaya nga sabi ko sa mga nagpo-post sa ating inbox sa Facebook account ng Reasons of Faith, antabayanan nyo lamang ho kasi may mga serye ho tayong tinalakay at itong pangatlong pagkakataon o panglima na, binibigay natin yung mga kasagutan sa inyong mga tanong na mga nabinbin. Ano ho? So, yun po yung atin hong pagsagot sa inyong magandang tanong, Brother Jose Merkelio. At yung mga nakaline up po ritong mga tanong sa akin, ito ho, babasahin ko ho ito ha. And then, maya-maya sa atin pong second episode, ayaw ko namang ibitin ito, sasagutin ho natin itong mga magagandang tanong. So, wag ho kayong bumitaw. Mga ilang minuto lang yung ating second episode ngayong araw na ito ng February 2, 2020, isusunod rin agad natin. Gaya ng tanong nito, galing kay Liam Zach Tenosio. Magaganda po yung tanong niya eh. Ang sunod na pinorward niya kasi, bro, salamat, napakalinaw. Ang tinutukoy niya yung unang tanong niya na sinagot natin. Ano ho? Tanong po ulit, magulo sa akin, meron po bang pastora na Seventh-day Adventist o pastor lang? Kasi di ba ang babae, ang ulo niya, lalaki ang ulo niya si Kristo at si Kristo ay Diyos. Ang iglesia, di ba, ulo ay si Kristo, ibig pala talaga, karapatan talaga na mag-message sa pulpito. Mayroon huba sa inyong nagmemensahe na babae sa pulpito na gaya ng ginagawa ng mga pastor ninyo sa pulpito? Hope na intindihan nyo ibig ko sabihin. Yes, Liam Shaktinosyo, naintindihan ko po. Hindi po siya Adventist ang ayon sa kanyang pagtatanong dito. Gusto niyang malaman, meron bang babae na Adventist na nagme-message sa pulpito? Di ba ang ulo dapat lalaki, kagaya ni Kristo na ulo ng iglesia? Yes. Mamaya, sasagutin natin ito ha. Mamaya. Binabasa ko lang ho. Isa pang tanong. Ito po yung comment, pero tanong po ito eh. Walter Alvesor, na ipako na daw sa krus ang tungkol sa pagkain. Ito daw ay ceremonial law. Tapos nagbigay siya ng mga talata, Hebrews chapter 9 verse 10. Mamaya din ho yan. Ito, mga matagal-tagal na ito, galing kay Judan, pero ito ay kaakibat ng pinorward niya kay Brother Rolando Giodisico. Siyempre, ito isasagutin natin kasi nasa loob ito ng mga comments sa ating Reasons of Faith. Sabi niya kasi dito, sa Revelation 13:17, about mark of the beast, name of the beast, number of his name, sa pagkakaintindi ko, 3 po yan, sir, na pwedeng ipatanggap sa atin. Pero kahit isa lang po dyan, matatanggap natin, malilibre po tayo sa death penalty ng Sunday law.
Pero sa ibang banda, lalabas rin po na kahit isa lang dyan, matanggap natin, parurusahan rin tayo ng Diyos. Kung tama po uli, pagkaintindi ko. Yung mark of the beast, alam po natin implement through Sunday law po yun. Kaya maiiwasan. Ang tanong po ay paano nila i-implement yung dalawa, yung name of the beast, number of the beast, paano maiiwasan daw yung dalawang yan? So mamaya, explain din po natin ito. So, ito pang na-post na matagal na. Galing kay Rolando Giodisico, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan, ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo. Mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sino raw paghaharian nila dito sa verse na ito? Sunod, kay Ten Gonzales. Bro, tanong ko lang yung Isaiah 65:17-10, patuloy. Ano po ibig sabihin? Ang sabi kasi, mayroon pang kamatayan uli sa bagong langit at bagong lupa. Yan po yung mga tanong na sasagutin natin sa sunod nating episode ngayong araw din po sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? So yun po yung atin hong mga susunod na sasaguting tanong at ating binigyan ng buong episode yung tanong ni Jose Martelio. Dahil ang usapin ng 70 weeks na may kinalaman sa 2,300 days or years ay mahaba ho talaga yan. Okay? So announcement lamang po rito kasi may post dito po sa ating page ng Reasons of Faith sa Facebook, no? Galing ito kay Jonathan Lachica. Good morning. Good morning, bro. Ninong Melvin. Ask lang po ako, may kakilala po ba kayo ng mga kapatid na malapit sa Nasugbu, Batangas? May isang kapatid tayo doon na willing mag-aral ng salita ng Diyos at tanggapin ang aral ng Seventh-day Adventist. Need niya po ipagpatuloy ang sinimulan po namin dito. Okay. So nagtatanong sa mga sa mga nasa bahagi po yan ng Nasugbo, bagamat alam naman natin yung nangyaring kumbaga trahedya sa halos buong lugar ng Batangas dahil sa pagputok ng bulkan, pero sa ngayon ay sa awa ng Diyos medyo kumbaga unti-unti nababalik ang maayos na kalagayan dyan at patuloy nating ipanalangin yung ating mga kababayan dyan. Anyway, yun nga po sa mga kapatid na Adventist na nakakaalam ng mga churches dyan sa Nasugbu, Batangas, ay pwede pong i-forward nyo po dito sa ROF. At para may announce ko din po doon sa kaibigan na yon na nagsimula ng maaralan daw nila Brother Jonathan para may mapuntahan siya diyan kasi taga Nasugbo din po siya para ituloy niya raw po yung pag-aaral diyan sa bahagi ng Nasugbo. Sa mga kaya ito po ay announcement sa mga kapatid po natin sa bahaging yan ng Batangas na sana pakitulungan niyo po na may forward man lang sa akin para siyempre sinusubaybayan tayo nung nagtanong na ito na atin pong kapatid para i-forward ko rin po sa kanya yung katugunan ng kanyang itinatanong para doon sa isang kaibigan na gustong ipagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa bahagi ng lugar na yan. Okay? So yan po yung atin pong announcement, ating panawagan sa atin hong mga kaibigan sa bahagi niyan. Ang programang Reasons of Faith po ay pansamantalang nagpapaalam sa kalooban ng ating Diyos sa susunod na episode, mga ilang minuto lamang po. Tabay po kayo para sagutin natin yung mga binasa na nating tanong para ipagkaloob sa ating mga kaibigan. Sa pangalan po ng bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry, ng akin pong nakaagapay dito, ang aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng atin pong Panginoong Diyos. At siyempre, tayo po ay magpapasalamat muna sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat na inyo pong ginabayan ang programang ito. Naway, Panginoon, ang mga nakapakinig at nakapanood ng paglalahad ng mensahe patungkol sa 70 weeks ay nagkaroon ng kaunawaan at tibay ng kanilang paniniwala sa inyo sa pamamagitan ng inyong salita sa Biblia na ito po'y nangyayari. Walang labis, walang kulang para po ito sa paghahanda sa kaganapan ng kapanahunan sa mga huling araw na ito na hindi kami maiwan sa karunungan at kaalaman na inyong ipinagkakaloob para magkaroon kami ng patuloy na tibay at lakas ng loob sa pananampalataya at pagkapit sa inyong pangako ng pagbabalik ng inyong bugtong na anak para wakasan ang kasamaan na nagaganap sa sanglibutan. Salamat ng marami at patuloy na pagpalain ng programang ito at sa mga susunod na episode, O Diyos, para sa inyong kapurihan lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.
So God bless po sa ating lahat. Antabayanan nyo po ang susunod na episode ng atin pong Reasons of Faith ngayong araw na ito.